Kumusta po kayo mga kapwa palaisip? Welcome sa podcast number 2 sa ating channel na Personality PH. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung paano ba mag-move on sa pagkamatay ng mahal sa buhay. Or actually, ikukwento ko lang naman sa inyo yung naging karanasan ko at namin nang mamatay ang aking pinakamamahal na ina. Ayoko na sanang balikan muli ang mga araw na yon. Pero sa tingin ko, dumating na ang araw na kaya ko nang ikwento yung mga mahalagang impormasyon at detalye tungkol sa pagkawala niya. Sabi ko noon, balang araw, babalikan ko ang mga araw na yon at kakayanin ko nang ikwento sa abot ng makakaya ng aking alaala. At sa tingin ko, ito na ang araw na yon. Isa natin noong January 30th, 2021. Enero 30, 2021. Kasagsagan yon ng pandemya. Maraming namamatay dahil sa virus na nagsisimula sa letrang C. Pero sa araw ng Enero 30, 2021, nalaman namin ang balitang hindi ko kailanman naisip na matatanggap namin. Ang tagapagbalita ay hindi naman news reporter, hindi naman siya broadcaster. Isa siyang doktor, neurologist kung tawagin. Ang balita, may 3 malalaking tumor sa utak ng nanay mo. At malaki ang chance na nagmetastasize ito mula sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ano? Pinaulit ko sa doktor ang kanyang sinasabi. Pinagtaasan pa nga ako ng boses Pero naiintindihan ko naman dahil sa araw-araw naman siguro itong stress. Ibang C ang dumapo sa aking mama. Hindi ito yung virus, mas malaki ito. At karamihan ng mga dinapuan nito ay hindi nakaligtas. The Big C kung tawagin ng iba. Hindi ko eksaktong may paliwanag yung pakiramdam. Ihahalin tulad ko na lang sa isang masamang panaginip. Ano ba yung pakiramdam na binabangungot ka dahil may masamang nangyayari sa panaginip mo? At paggising mo, laking pasasalamat mo dahil panaginip lang ito? Parang ganon. Ang pagkakaiba lang, hindi ito panaginip. Totoong buhay ito. Para akong binabangungot ng gising. Ang mama ko, may cancer. Baka nagkakamali lang yung doktor. Baka may problema sa machine na ginamit. Hindi ko talaga matanggap yun noon. At hindi ko rin maintindihan kahit gaano ipaliwanag sa akin ng doktor kung ano yung pinagdadaanan sa kanyang katawan. O pinagdadaanan niya sa kanyang katawan. Hindi ko talaga magets kasi nakafocus ako doon sa salitang cancer. Nakafocus ako doon sa salitang sa sakit niya na maaaring kumitil ng kanyang buhay. Hindi ko nga iniisip na mawawala na siya noon. Never kong iniisip na mawawala siya. Natatakot lang akong mawala siya. Ayaw kong isipin yun. Dati, napapanood at naririnig ko lang ang ganitong mga kwento. Hindi ako handang maging bahagi ng ganitong eksena o kwento. Kinagabihan ng araw ding iyon, sinamahan ko muna ang magulang ko sa kwarto nila hanggang sa lumalim ng gabi. At nagtungo ako sa aking sariling kwarto kinalaunan. Subalit buhay na buhay ang diwa ko. Madaling araw na. Di pa rin ako makatulog. Matinding lungkot, takot, pangamba, nagkahalo-halo na. Katulog ako bandang 3:00 ng madaling araw ng sumunod na umaga. Sinubukan naming ipagamot si mama. Karagdagang tests, gamot, mga bagay na hindi naman talaga nakapagpapagaling sa kanya.
Nag-google ako ng mga pwedeng gawin. Maraming lumabas. Pero ni isa, walang kasiguruhan. Nag-google ako tungkol sa sakit niya at isa itong malaking pagkakamali. Naisip ko sana hindi ko nalang ginugol. Lalo lang nadagdagan ng pasanin ko dahil sa mga nalaman ko. Ayon sa mga website na lumitaw sa Google, kahit mawala ang mga bukol niya, hindi pa rin magtatagal ang buhay niya dahil sa kalagayan niya. Sabi ko walang kwentang Google to. Nagbibigay lang ng impormasyon pero hindi talaga nakapagbibigay ng pag-asa. Ang bilis ng mga pangyayari. Noong dating masayahing ginang, palangiti, palakwento, mahilig kumanta sa kusina habang nagluluto. Ngayon, unti-unti nang hindi makalakad. Unti-unting hindi makapagsalita. At mismong pagngiti ay hindi na niya magawa. Ewan ko, naapektuhan yung kanyang mukha, yung mga muscle sa mukha niya. Hindi na niya maigalaw. Pati ang kanyang dila, pati ang kanyang bunganga. Dahil sa mga tumor sa utak niya. Dumating yung araw na di na talaga siya makapagsalita. Kinailangan naming hulaan mga nararamdaman na gusto niyang sabihin. Sabi ko, bakit? Bakit siya pa? Marami naman diyang sinasayang na lang ang buhay nila. Bakit siya pa? Pero hindi kami agad nawalan ng pag-asa. Alam mo, ito yung mga pagkakataon na nakita ko kung gaano kahalaga ang tunay na pag-ibig. True love. Tinutukoy ko yung pagmamahalan nila ni Papa. Kaya nang sabi ko, hirap nang umiti si Mama nung mga panahong iyon. Pero tuwing binibiro siya ni Papa, napapangiti pa rin siya. Isang araw, dinapuan din si Papa ng matinding trangkaso. Tandaan ninyo, pandemic to, panahon ng yung virus na C. Dahil dyan, takot siyang magpa-check up. Malamang sasabihin nila na C virus ito. Kaya ang ginawa na lang namin, bumukod na lang siya ng ibang kwarto at habang si Mama ay kasama ko naman sa isa pang kwarto. Sa mga panahong iyon, si Mama ay disoriented na. Minsan di na niya alam kung ano yung nangyayari. Minsan nababanggit ko yung mga namatay na matagal nang namatay gaya ng lolo ko. Pero parang sa kanya bagong impormasyon yon, kaya minsan pinagsisihan ko na nabanggit ko na wala na si lolo. Parang nagulat siya at umiyak siya. Sana sabi ko, hindi ko na lang sinabi na wala na si lolo. Pero matagal lang wala si lolo. Pero umiyak pa rin siya. Yun yung naging epekto sa kanya ng kanyang tumor sa utak. Disoriented. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Hindi niya alam kung tama o mali yung ginagawa niya. Ngayon, nung panahong sabay na silang nagkasakit ni Papa, alam mo yung mahirap yung mag-isa ka lang na anak. Wala akong kapatid. Kinailangan ko silang alagaan ng sabay. Kasabay ng pag-alaga ay ang pag-iingat na baka mahawaan ako ni Papa at kalaunan mahawaan ko naman si Mama. Kaya ginawa kong lahat para makapag-ingat at hindi kami magkahawaan. Ngunit kahit sa mga panahong ito, tuwing inaakay ko si Mama na maglakad, kapag natatapat siya sa bintana ng kwarto ni Papa, pilit niya itong gustong silipin. Tumitigil siya talaga sa paglalakad. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan, Ma? Sabi niya, hindi siya makapagsalita. Sumisilip lang siya. Alam ko sino yung sinisilip niya.
si Papa. Minsan pagka nakikita naman siya ni Papa sa kabila, kumakaway sa kanya si Papa. Sabi ko sa sarili ko, true love talaga. Alam niyo, si Papa lang ang nakakapagpangiti ng ganun kay Mama. Mga panahong yun, pilit kong pinapangiti si Mama, nagjo-joke ako, mga corny siguro, kaya hindi siya natatawa. Nagiging positibo ako, ginagawa kong lahat para yung maramdaman niyang okay lang, safe siya, okay lang ang lahat. Kaya alam nyo, nakatulong din sa kanya yung pananampalataya niya si Mama, kung sabihin. Kasi bago siya magkaroon ng sakit, konting maramdaman lang niya noon, tatakot na siya. Feeling niya mamamatay na siya. Pero dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, yung mga panahong yun, parang, sabi niya, nung nakakapagsalita pa siya, parang kalmado lang ako, sabi niya. Parang feeling niya, okay lang kung ano man yung mangyari. Pero sabi ko naman, may pagkakataon nun na talagang hindi ko na napigilan yung sarili ko. Ay sabi ko, habang may sakit siya, hindi ako iiyak sa harap niya. Ayaw kong makita niya na nanghihina ako sa harap niya. Ayaw kong mangyari, ayaw kong makita niya yun. Ay madalas umiiyak ako sa labas ng kwarto bago ako pumasok. Pero sabi niya, okay lang. Magiging okay din. Sa kanya pa talaga nanggaling. Kaya sabi ko, iba talaga nagagawa ng pananampalataya. At dahil doon din ako humuhugot ng lakas ng loob. Kasi si Mama nga, malakas yung loob niya. So, dapat ako din na nag-aalaga sa kanya. Kaya ganun din, kung ikaw ay nasa kalagayan na ganito, ng mga gaya ng kinuwento ko, tandaan mo na may patutunguhan yung lakas ng loob mo. Yung pagiging positibo mo. May patutunguhan yan. Kahit na darating siguro yung time na mangyari din, pwede rin namang hindi. Yung nangyari sa amin, baka hindi naman mangyari sa iyo, pero baka dumating yung time na mangyari din sa inyo. Pero tandaan nyo na kung may pinaghuhugutan ka ng lakas ng loob, magiging okay ka. Magiging okay din ang lahat sa huli. At gawin yung lahat para yung ngiti mo, yun yung huling magandang bagay, kung sakali lang, yun yung huling magandang bagay na makita ng mahal mo bago siya mawala sa mundo. At yun yung gusto ko maramdaman ni Mama noon. Pero, sa mga panahong iyon, hindi pa talaga ako handang mawala siya. At never kong iniisip na mawawala siya nun. Gusto ko talagang maging positibo. At kailangan kong maging positibo. Yun yung nasa isip ko. Yun yung mindset ko nun. Gagaling siya. Ginawa namin lahat. Bumili kami ng mga gamot na sabi nila, pagaling daw, ganito, ganyan. Ngunit, alam niyo yun, yung panahong ito, darating talaga yung time na mawawala sila. Pero bago ko ikwento yung panahong yun, kwento ko muna. Nung time na sabay silang nagkasakit, may time din na sabay silang sinumpong. Si Papa sumusuka sa kabilang kwarto. Si Mama naman ay dumumi sa kanyang higaan. Hindi ko na alam kung sino yung uunahin ko mga time na yon. At alam niyo yung talagang naiyak na ako nung sinabi ni Mama. Ganun nga din nangyari na sabay sila. Sabi niya, kawawa naman tong anak ko. Nakapagsalita pa siya nung time na yun. Pero hirap na siyang magsalita. Ano na yun yung nasabi niya. Bigla niyang nasabi yun.
Maliwanag yung pagkakasabi niya. Although sa ibang araw, di naman siya nakakapagsalita. Siguro nataon na okay yung muscles ng pagsasalita niya. Pero naalala ko din, nung bata kasi ako, mga 3-4 years old, maaga kasi akong nagkaroon ng malay. Naalala ko yung mga nangyayari nung bata ako. Sa nasabi noon ni mama, tuwing hinuhugasan niya, pasensya na sa mga kumakain, tuwing hinuhugasan niya yung puwet ko, sabi niya noon, liloloko niya ako. Baka pag ako naman yung tumanda, mandiri ka sa akin, di mo kayang gawin tong ginagawa ko sa'yo. Pinaalala ko sa kanya noon yan, nung nagkasakit na siya. Ako na yung nagkuhugas sa puwet niya. Sabi ko, ma, naalala mo yung sinabi mo nung bata ako. Pero tingin ko din na niya maalala. Kasi nag-iisip siya eh. Sabi ko, di ba nagagawa ko na. Pero alam nyo, bitin. Ibig kong sabihin, yung time na yon parang kulang. Gusto ko pa siyang alagaan ng mas matagal. Parang kulang yung mahigit 2 buwan na pag-aalaga ko sa kanya. Hindi ko man lang nagawa yung iba pang bagay na gusto niya. Yung mga gusto niyang kainin. Kasi nung time na yon, may mga nagsabi sa akin na, ito hindi pwede. Nakainin. Ito lang yung dapat niyang kainin. Ganyan. Alam ko gusto niyang kumain ng masarap. Pinagsisisihan ko yon, hindi ko nagawa. Sabi ko, sana kung pwede lang may balik. Binigay ko na lang sana yung mga gusto niyang kainin. Pero, darating talaga yung time na, sabi ko nga, darating yung oras na kailangan nila tayong iwanan. April 2nd, 2021, ito yung huling umaga kung saan nakatugon pa sa akin si mama. Nakapagsalita pa siya, nakasagot pa siya sa good morning ko. Sabi niya, morning, sabi niya. Hindi malinaw, pero alam mong yun yung tugon niya. Sabi ko sa sarili ko, wow, mukhang bumubuti ang lagay niya. Mukhang bumabalik yung boses niya, yung pagsasalita niya, sabi ko. Hindi ko lang alam. Yun na pala yung huling araw na makakasama namin siya, nagising pa. Kinagabihan, karoon siya ng seizures. At dahil hindi namin siya kaagad nadala sa ospital. Dahil nga sa kalagayan ng pandemya, daming ospital noon puno ng mga pasyente. Sa madaling salita, nakomataw siya. Kinabukasan, April 3, nadala pa namin siya sa ospital. Na ilipat pa siya sa ICU. Kinagabihan, Sabado yon, April 3, 2021. Binigyan kami ng sarili naming kwarto na nakabukod sa kanya. Nakabukod sa mga pasyente. Yung protocol nun. Ewan ko kung ganun pa rin. Pero yun yung protocol sa hospital na yun. Pwede naming silipin sa ICU. Pero hindi kami pwedeng pumasok. Hindi namin siya pwedeng lapitan. At sa habang nasa ICU siya, doon sa maliit na bintana, nakikita ko siyang nire-revive ng nurse. Salitan sila ng doktor. Naka-4 na beses din siyang nirevive. Tapos, mabot pa siya ng April 4. April 4th, 2021. Alas 2 ng madaling araw, dineklara na ng doktor na wala na siya. Alam yung hindi ko may paliwanag na dahilan. Pero hindi ako makaiyak ng matindi. Oo, humagulgol ako. Pero doon ko unang naramdaman na
kulang pa yung iyak na yun para maibsan yung nararamdaman kong pangungulila. Pero sa araw ding yun, nalaman ko kung paano pinapakita ng isang tao kung gaano niya kamahal ang ibang tao. True love. True love, yung kahit sinabi na sa'yong patay na siya, pupuntahan mo pa rin siya sa morgue para subukang i-revive. Ginawa yun ni Papa. Nung malaman niya na sinabi ng doktor na wala na si Mama, umiretso siya sa morgue. Kahit na ilang beses pa siyang pinigilan ng iba, ginawa niya pa rin, sinubukan niya pa rin i-revive. Dahil pakiramdam niya, humihinga pa rin si Mama. True love. Yung naiintindihan mo, sinasabi ng mahal mo, kahit hindi siya nagsasalita. True love. Yung hindi ka bumibitaw at umasa kang gagaling din siya. Na babalik din yung dating siya. Kahit na sumuko ng iba, nandun ka pa rin. Positibong malalagpasan niya ito at naghahanda ka para sa pagbabalik niya. True love, yung hindi ka umaalis sa tabi niya kahit na ang buong mundo ay wala na sa tabi niyo. True love, yung hinihintay mong panahon na makakasama mo uli siya dahil alam mong hindi pa katapusan ng lahat. Yan ang true love. Sana may natutuhan kayo o di kaya naman ay napagtiyagaan niyo yung aking munting kwento tungkol sa pagkawala ng isang mahal ko sa buhay. Walang iba kundi ang aking mama.